Hindi akalain ng isang babae na ang ex pala niya ay isa raw totga o the one that got abusive. Pagkatapos kasi ng breakup, ipinagkalat umano ni ex ang kanyang masiselang larawan online para pilitin daw siyang makipagbalikan. Punong-puno ka ata ng red flags dyan, sir. November 13, 2025, lumapit sa resibo si alias Jolina, hindi niya tunay na pangalan. Ang kanyang ex daw kasi labis ng sakit sa ulo. Una, ano po, ma'am, ang nais niyong idulog dito po sa amin, sa resibo? Sa loob po kasi ng 7 taon namin pagiging magkarelasyon, puro kami away, bate. Madalas po namin pag-awayan pera. Oho. Pag wala po kami pera, parehas po mainit ang mga ulo namin. Tsaka selos po. Taong 1999 nang naging schoolmates sina Jolina at Ace sa kanilang paaralan. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon sila ng sariling mga partner at anak pero hindi nila nakamit ang inaasam na forever. Hanggang noong 2018, ang dating nagkakasalubong sa school grounds ng elementary, muling nag-cruise ang landas. Dito na raw pinormahan ni Ace si Jolina. Itong nagtrabaho po ako sa may kanto po nilang subdivision nila bilang isang massage therapist. Lagi po siyang napapadaan doon kasi nabiyahe po siya ng tricycle. Siya na rin po yung kinuha kong service kapag may home service po ako. Hanggang sa nagka-developan po kami. Pero ang kanilang romantic stage bigla na lang daw naging horror. Si Ace kasi panay raw ang tanong at paninita sa tuwing papasok si Jolina sa trabaho bilang isang massage therapist. Alam na may papasok na kliyente sa spa. Iniisip na po na siyempre po babae ako tapos magmamasaya ako ng lalaki. Baka daw may ginagawa kami sa taas. Kliyente lang naman, trabaho lang naman to, sabi kong gano'n. Nawala rin po ako doon kasi minura na po yung boss ko. Pero ang sumbong hindi lang pala tungkol sa simpleng LQ dahil ang kanyang dating nobyo na si Ace ipinapakalat umano ang maseselang litrato ni Jolina maging ang pribado nilang video. Ikinakalat po yung hubad kong larawan sa social media. Oho. Bukod po doon, sinasendan niya rin po ng mga hubad kong larawan ng mga pinsan ko, kaibigan ko. Bakit to sa palagay ninyo, ginagawa ito nung ex ninyo? Ano ang nagtutulak sa kanya para ipakalat yung mga pribado ninyong larawan at video? Pag pag may mga gusto siyang gawin na hindi ko po nagagawa. Kaya po ng? Halimbawa po, nanghihingi siya ng pera. Pag wala po akong maibigay sa kanya. Sa tuwing nag-aaway po kami, yun po yung lagi nang ginagawa. Kasi siya lang naman po talaga kung meron kopya. Alam ko, cellphone na lang po talagang ginamit. Ang mali ko lang po, pumayag po ako na magpa-video. Ang pinakamasakla pa raw, ang kanyang mga kamag-anak ang unang nakakita sa kumalat niya umanong videos at pictures. No, sabi na, hindi mo ba alam na may scandal ka? Sabi ko, kailan? May nag-send sa akin. Sabi ko, sino? Ikaw. Doon ko lang nalaman na ginamit ko pala yung FB ko. Si Ace, nagbabanta raw na mas ipakakalat ang masiselang larawan kapag hindi makipagbalikan si Jolina sa kanya. Sa tuwing mag-aaway po kami, sinesend na po sa akin yung mga video. Yung parang nagbabanta na pag ikakalat na gano'n. Pero ginagawa na pala talaga. Pero dahil daw sa pinaghalong takot at natitirang pagmamahal para kay Ace, muli niyang tinanggap ang dating nobyo. Tumawag po siya sa akin noon. Siyempre ako, nagmamahal lang po. Yun, sinagot ko po yung tawag na nagkita kami. Sorry daw sa lahat ng mga nagawa na, hindi na raw na uulitin. So ako, naniwala naman, pinatawad ko po siya. Makalipas ang 3 taon, aba! Round 2 ng away ng magkasintahan. Ang dahilan, hindi raw nakauwi si Jolina sa kanilang monthsary. Kaya si Ace, meron na naman daw pakulo. Nag-text ko sa akin yung pamangkin. Kasi ang ginawa po nung ex ko, gumawa po siya ng account, nakapangalan sa akin, tapos picture ko po. Tapos ang ginagawa na, ina-add na po yung mga kamag-anak ko. Then nung nag-away po kami, papalitan yung cover photo tsaka yung profile pic ng hubad. Di na po nagtataka yung mga kamag-anak ko. Yung mag-send po sila sa akin na, bakit ganon, bakit ganyan yung profile pic mo. Ayun po ako yun at sa picture. Dahil sa panggugulo ng nobyo, natakot si Jolina na baka ikatanggal niya ito sa trabaho. Putang bigat po kasi yung papa ko sa ngayon may sakit eh. Tapos nahirapan din yung mama ko sa bahay. Hindi naman ako pwedeng hindi magtrabaho kasi wala po kayong pagkukunan. Pero kung
Naguloy na rin po yung trabaho ko ngayon. Pag nawalan pa po ako ng trabaho, hindi ko na po alam kung paano papunta ko. Kukuha lang papagamot ng papa ko. At dahil paulit-ulit na lang daw itong ginagawa ni Ace sa tuwing may hindi pagkakaunawaan, nagpa siya na si Jolina na ipaglaban ang sarili. Alam ko pong masakit ito. Lubos, nakakabastos, at talaga namang below the belt, ika nga. Ano pong naramdaman ninyo nung malaman ninyong pinakakalat nitong ex-boyfriend ninyo yung mga photos and videos? Halo-halong emosyon po eh. Nandun po yung sobrang nahihiya po ako. Hindi ko alam kung lalabas ako ng bahay. Sobrang apektado po talaga. Pag may nakakasalubong po ako, hindi ko alam kung paano ko haharap. Apo. Kasi iniisip ko baka alam na po nila. Gusto ko pagbigyan ng justisya yung pagpababae ko. Kaya nyo na maitanong ko, bakit to dito sa amin kayo sa resibo lumapit? Malaki po yung tiwala ko sa inyo eh. Alam ko po ma-actionan agad eh. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? November 20, 2025, kasama ang resibo. Dinala na ni Jolina sa barangay ang kanyang pinagdaraanan. Sa unang pagkakataon mula nang ipakalat umano ni Ace ang kanyang maseselang litrato at video, magkaharap na ang dating magkasintahan. Ang pagtutuos ng mag-ex nagsimula sa pagkumpronta ng lupon kay Ace. Pero git ni Ace, si Jolina raw ang nagpakalat ng mga picture at video. Hindi ang mga naghaltang cellphone niya yung ginamit nung eh. Sinong babae ang magpo-post ng sarili niya? Para ano? Kapag magagalit po siya sa akin, ang laging sinasabi niya sa akin, tutuloy ko na naman ito, alam mo na ito. Pwede ba yung ganun ma? Pag ano mo, pag may problema sa akin siya, ma'am, ang mandali niya lagi So, sa parang akin. ibig mo sabihin, ikaw pa yung binablock. Ma'am, ako pa yung laging inaano, ma'am. Pwede ba yung ganun? Para patunay lang po na siya ang gumagamit ng account. August 4 po, nag-text po siya sa akin, dahil po yung number ng nanay niya. Actually, nakita namin ang video na pinakita sa akin natin. Kahit akong babae, hindi ko kaya. Nang paulit-ulit tanungin si Ace tungkol sa mga paratang laban sa kanya, wala raw siyang kinalaman sa pagpapakalat ng pribadong mga litrato at video online. Hindi ko naman pangalan sa one meter. Sa akin yung gano'n. Sir, kayo sir. Sir, pwede naman sir kayong gumawa ng account ng iba. Tapos pag-usapin niyo yung account niyo, pwede naman yun sir, di ba? Binigit niya po na ano, parang ako gagawa number mo. Conversation yan. Opo. Dahil hindi na magkasundo ang dalawang panig, nagpa siya ang lupon ng barangay na ipaubaya na sa mas mataas na pagdinig ang kanilang alitan. Kaya ang kaso nito ay tinatapos na mismo at tuluyan ng isasampa ang reklamong ito sa korte. Tanda ang paglagda ng patawag na ito ng complainant at respondent. November 21, 2025, pangalawang hakbang ni Jolina para mapatagot ang pambababoy umano na ginawa ni Ace sa kanya. Formal na siyang nagsampa ng mga kasong sexual abuse, psychological abuse at anti-photo and video voyeurism sa Women and Children Protection Center ng PNP. Sa mga kababayan din po natin na mga kalalakihan, ang mga babae, alam naman po natin, meron po tayong Republic Act 9262 na pwede po kayong makasuhan kung mga ganitong mga klase ng mga violations for or violence against women ang binabalak po natin ay tigilan na po natin. Nakikita po natin talaga na may ginawang pang-abuso or pag-exploit sa mga kababaihan at kabataan po natin ay hindi po natin sila hahayaan na ganun-ganun na lamang po. Makakasuhan po talaga. Matapos makaharap ang dating nobyo, buo na raw ang loob ni Jolina na hindi na lumingon at balikan pa ang kanilang pinagsamahan. Gusto ko po talagang mapanagot siya. Pagbayaran na po yung mga ginawa niya. Kasi ang tagal na po eh. Ang daming beses ko po siyang pinagbigyan. Baka mamaya ho, magmakaawa sa inyo, magpakabait, sumipsip at magpakita ng pagmamahal, patawarin nyo. Hindi po. Buo na po yung desisyon ko. Oho. Ang daming beses ko po siyang pinagtakpan sa pamilya ko para lang hindi siya masira sa kanila. Sa ngayon, laking pasasalamat niya sa mga otoridad at sa resibo para sa paggabay sa kanyang laban. So, resibo po kay Sir, lalo na po kay Sir Emilio. Maraming salamat po sa lahat ng tulong mo. Hindi po ako nagkamali ng nilatitan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel